ladies, mga gentlemen, man behind the lens here, and nandito ako ngayon sa workplace ko here in Tagaytay City Science National High School. And nandito tayo ngayon para maki-food trip sa Entrep Food Fair 2026. So, I am so excited to buy so many items, so many foods, and so many other products na ma-experience natin sa event na to. So, tara na guys! Let's go! Ano po, empanada, tapos yung filling niya po, banana. Empanada po. Yes po. Alam ko, nagpa-reserve na ako ng isa doon. 20 pesos? Yes po. Thank you po. Anong condiment po? Condensed po na chocolate. Chocolate with condensed? Yeah. So, let's try it out. Sinarate ko ha. Okay, sir. Okay po. Let's review. Banana from Tolentino po. Banana from Hughes Tolentino. Sir, Anong gamit yung banana dito? yung ano po, ewan ko sa Tagalog yun, sir. Basta yung banana talaga, hindi yung mga saba, hindi po ganon. Yung banana talaga. So, organic banana. Yes po. Para sa ano? Alam mo yung para sa improvised coated banana cube or turon. Apo. Apo. Para sa improvised version siya ng banana food merienda. So, kung i-rate ko siya, 9. Thank you, sir. Yan, thank you. So, ito, again, banana from Hughes Tolentino. Okay na, thank you. Marble milk from Hughes. Bernadine! Sukle, sukle, sukle. So, may taste tayo, guys. Parang either way kumakain ako sa isa. Parang na ako nasa lang sa kayo. Oo naman. Yung sauce. Panalo yung quality ng sauce. Patingin mo sa akin kasi. Saan yan sir? Ang sarap naman. Oo, pang-endorse na. Diba? It's a way of endorsing. Yes, Okay? sir! It's a way. I may be not a marketing specialist, pero diba, it attracts the customers, diba? Totoo yun. Guys, pero take note na hindi ako teacher ng ABM, ha? Okay lang yun. The bacon. Tapos
pa-picture ako ng isang sample niyo. Sige, sir. Ihain ako for food photography. Ingit eh. Wait lang. Oh. Ramian, pakitugbo ka na. Ayan. Ay, si Mer din. Saka dito. Ikaw na gumawa doon. Trabaho ko naman. Sir. Parang Sir. oh my God guys, kaya nga lang sabi ko, parang nasa kayo ng orders yung pati ng mga nila. Rating tayo! Rating tayo! Uy, ito muna. Okay, rating tayo ha. 10 over 10. Uy, ito. Ay, hindi siya. Yung pinakaunang bumili. Ganun nila. First mixture. Try na. Sarap to. Here from Yung Storentino, di ba? From Yung Storentino. Pabukas ka, madulas sa kamay. Smell lemonade. So, With cucumber po. with cucumber. Dutch mill with lemonade siya. So, let's try it out. Girls, anong lasa? Wait lang sir, I can't open it. Ayan. So again, malumunay, Yung Storentino. Dutch mill with cucumber flavor. Okay. Okay. Rating natin. Rating natin. Anong rate nyo? Yeah, anong rate nyo? Anong rate nyo? 10 over 10 tayo ha. So, again, malumunay, Dutch mill with cucumber from Yung Storentino. Thank you. So, what's this all about? What product is this? Okay, sir. So this product po is called Uber Fudge Bomb. Ito po ang full version natin na cake po. Ang usual cake box po na nakikita natin ay coated with and then ang loob po ay chocolate cake. While yung amin naman po, it is coated with Uber pastillas. That's why it's called as Ubi Fudge Bomb. Yes, sir. And fudge because chocolate po yung nasa loob. And also, hindi po siya super tamis. Dahil po, meron po kami hint of cheese dun po sa ube. Alam niyo yan, sir, pag ube at cheese, very good combination. Yeah, yeah. And then also, para po malesen, kasi nga po plastic na yung packaging namin, para malesen, kahit konti lang yung waste, ang ginamit po namin stick po for our cake, kasi hindi po tayo mga nasa normal na lollipop. Ang amin po ay ang edible breadsticks. Oh, my Sir, masarap to. Only 25 pesos dahil nandito kayo sa Pagsa. Okay. Pag po labas ng Pagsa, ito yung Tingnan natin. So, we have here Apolinario Mabilis Ube Fudge Bomb. Sige. Tika na natin. Ilan fudge? Okay, kakainin ko din naman. Okay. Yan. So, let's try the Ube Fudge Bomb. So, ube version siya. Okay, sige. Tapos nabigla ako, no? sarap, sir, no? Hindi ako makakayo. Ito kasi tinodo. Sir, isang kagat mo eh. Very excited kasi. Pero so far, not so sweet, saktong-sakto. Ubeng-ube. Then, the ube and cheese really complements with one another. Then with the steak, best. So, dessert siya. Typical dessert. Parang, if ever na after lunch, pwede siya yung kainin mo after. So, Yes, sir. rate natin, 9.5. Yay! So, eto na yung next product na titikman natin. We have here the hash brown musubi from Yung 12 Andres Bonifacio. Sorry. Diyan. On my personal note, perfect siyang side dish for breakfast. Okay? Kung gusto niyo ng medyo pocket size na ulam, the hash brown musubi is the best. So, rate natin, perfect time. Yes.
yung 12 Andres Bonifacios hash brown kusumi. Yay! Nice one, sir. Nice one. So after natin kumaldo sa ilang mga foodies dito, magta-try naman tayo ng perfume. So we have here Bacasset. This perfume are definitely coffee based. And order tayo ng caramel macchiato. Okay. Sige. Ay, experience na agad-agad. So itry na natin siya sa So we have Bacasset from, ano section yun? So we have Bacasset from ADM from Henry. So let's try. So coffee based, di ba? Guys, pili na kayo kung masarap. Grabe, convincing yung aroma niya. So, nirelate natin ang Bacasset. Bibigyan natin siya ng 8.5. Okay. So guys, ayan. Sa lahat po ng mga human beings dito, try nyo na ang Bacasset from ABM Movement. Yeah! So, eto na naman tayo, manginginain na naman tayo dito. So, next food na ating susubukan ay ang kanilang kangkong burger. So, ginaranti nila na wala silang ginamit na kahit na anumang variant ng meat. So, talagang all-out kangkong yung ginamit nila as patty. So, subukan natin. Let's taste it out. Or let's find out kung anong lasa niya. So, sabi nga nila, all-out kangkong. Parang ano, na-impress ako to sa mushy effect ng kangkong. So usually kasi, pag kumakain tayo ng gulay, yung kangkong parang either way nilulunok natin agad, di ba? Lalong-lalo na sa mga foodies na medyo masalan sa gulay. So ngayon, the kangkong patty was definitely mushy. So, hindi mo siya mararamdaman na kangkong unless itanong mo mismo na kung ano yung ginamit ng patty. So, for their kangkong patty or kangkong burger, so we will give it 8. Okay, thank you. Okay, so after ng kangkong burger, meron pa silang pinatay sa atin. So, ito ay meringue pie. Guys, dito pie na merengue. Ito ha, parang bumabalik sa akin yung mga panahon na kumakain kami ng merengue sa katabing tindahan. So, tikman natin yung meringue pie nila. Squishy din ha. Okay, sige, subukan natin. Freebie lang namin yun. Okay, so next product na ating susubukan ay ang kanilang meringue pie. Okay. Para siyang na-solidify na na cake icing. Para siyang cake icing na ginawang pie. Sobrang sarap. So, rating natin, 8 over 10. Okay. Okay na. Okay, ang dami na nating napuntahan na food hubs na nakainin na natin. And ngayon, on our latest stop, so nandito tayo para i-try yung kanilang ube fries. So instead na potato, ube yung ginamit nila na fries. And take note, para meron siyang another taste na magko-complement siya, naglagay pa sila ng cheese inside. So, wow, thank you very much for that. Okay. So ayan, so ube fries, ayan. For only 50 pesos, sir, meron na kayong take. Okay, sige. Okay, mura ha. 50 pesos. Medyo mainit. Freshly cooked, no? Okay, tingnan natin. Oo nga, sabi ko nga mainit eh. Hindi pagtapos. Sarap. Subukan ko ulit. Parang ang tagal bago ma-absorb yung lasa ng cheese. One more ha. So may sugar dito. May sugar dito. Okay. So,
healthy. Healthy eating tayo guys. So try natin ulit. Go with the fries. So mga ladies, mga gentlemen, eto na naman, may pagkain na namang dumating sa atin, and this is Dynabites. And take note ha, hindi lang siya basta-basta Dynabites, meron din tong chicken breast inside. So let's try it out kung paano nito maipapanalo yung taste buds natin. Okay, with cucumber pa siya. Yes. Diba? So, oh, sir, check yung log. Check yung log. I-rate nyo ba kung talagang tinipid ba siya or no? Malaman. Oh, told you, sir. Malaman. It takes a lot. It takes a lot to chew. Yeah. Okay, so for the Dynabites, magbibigay tayo ng outstanding 9/10. Yes. Okay, so eto na. Isa na naman sa mga Enter products na na-experience natin. Once again, we have the Dynabites. A few moments later. So, ayan na. Baka sabihin nyo, porque Enter puro pagkain yung binibili ko. So, actually kanina, aside from food, bumili na rin ako ng pabango kanina. Ngayon, may panibago na naman tayong innovative product na na-discover. And from STEM naman, first time kong bumili sa STEM ngayon, which is dual purpose na keychain to, right? So, keychain siya, and at the same time, pwede mo siyang gawin na phone stand. So, saan ka ba? Ito yung tipo ng phone stand na pwede mong ipulsa o pwede mong isabit sa kahit anong pointers, bag o pitaka. So sabi nila is 3D printed to, right? So, yun, kung makikita nyo, napaka-cute. So, user-friendly siya in a way na pwede mo nga ilagay ito sa loob ng pointers kung gusto nyo ito, di ba? So, ayan. So, nako, ito-try ko ito mamaya. So, subukan mo na, ito-try mo na ito ngayon. So, subukan natin kung talagang durable. Isan mo na tayo dyan. Ito pa saan? Ayan. So, tingnan natin paano ba siya particularly gawin. So, na-adjust po siya kung ano nga. Kunyari ko, gano'n po, kung siya yung gano'n kataas. Oh. Pero gano'n po kung gano'n kataas. Oh, that's nice. Pwede rin po siya landscape, sir. Gano'n po lang. Pakita natin. Yun po, Ayan, yan. So talagang ano siya, user-friendly Opo. and pocket size siya na Opo. pwede mong i-bulsa. Portable po, portable. Oh yes, yes. Ayan, so guys, thank you sa... Okay, thank you sa STEM Romeo for showing me this convenient and user-friendly product. So we have a dual-purpose keychain / phone stand. A few moments later. So at this point guys, may product pang humabol sa ating taste buds for this afternoon. So ngayon from Yums Quezon, may experience natin yung kanilang Brulay Bites. Okay, so meron ba tayong pantunto dito or something na pwede natin magamit? So let's see if it gets the same taste. Medyo matigas siya gawa ng sugar. Tingnan natin. Ideal ano siya, creme brulee siya. So nandun yung taste ng parang brulee or burnt sugar. Then, and in fairness sakto yung sweetness ng brulee bites nila. So for this one, we will be grading it 8.5/10. So thank you so much Yums Quezon for making me experience this sweet product of yours. Dahil marami ng mga estudyante na nag-uuwian from that Entrep activity, meron tayong mga ilang tao na kakilala na natin na itatanungin kung kumusta ba yung experience nila nung Entrep. Drex, halika! So, Drex, isang tanong lang. Kumusta naman yung Entrep experience mo so far? Masaya pero magastos. Masaya pero magastos. Bakit? Bakit sinabi mong masaya pero magastos? Yung trial and error pa lang sir, ang ano na magastos na kami. So yung ano, diba, kumbaga parang i-check nyo kung sagot na yung lasa, diba? Kung talagang yung lasa is aakma na sa taste buds ng mga customers. Pero ano yung pakiramdam na may mga estudyante, may mga kapwa kayo estudyante na
bumibili sa inyo? Parang, how's the feeling of that? Sobrang saya sir kasi sa supportan nila. Last gis pa lang, nakaubos na kami. Oh, so isa kayo sa mga grupo na unang nakaubos. Opo. Okay. Kami po yung last. Kami yung last. Oh, Kuya Plats, ikaw ba? Kumusta yung experience mo ngayong entrep na to? Masaya sir, Paldo. pero hindi na bawi. Pero okay lang. Pero at least nakita nyo yung happiness sa mga Customer. customers nyo, di ba? Oo naman, dapat naman ganun eh. Siyempre, kaya ka nagbebenta. Lahat kami narugi. Pero at least you provide good services to those. Sir, pero mataas naman grade namin. Okay na yun. Oh. At least may grade kayong no? May sure grade na kayo. Yan, thank you boys! Mojo Jones Nasa comment section. Jamir and Wilber, how was your entrep experience so far? Sir, magastos, maraming ginawa. Actually, lumabas pa kami ng school kanina para magluto ulit ng another batch kasi kinulang po. Oh. Pero marami pa pong pre-order na hindi pa namin nabibigay. Oo, hindi maiiwasan talaga na magkaroon kayo ng shortage sa gamit ko. Ikaw, Agad kami volunteer na bumili ng mga kailangan para so sa ngalan ng kita, kahit lumabas kayo ng school, gagawin nyo talaga. Ano naman? Pero ano yung pakiramdam na may mga students na bumibili ng product nyo? masarap sa pakiramdam, nag-enjoy kami. Parang nakakatulong kami sa kanila. Uy, nakakatulong ha. Nakakatulong. Ikaw kaya yan, yung entrep experience mo so far? Lapit ka ng konti. Gusto ko yung paninda namin. Kaya yun po yung na-experience namin na parang yung pasit yung mga monthly. And how's the feeling na may mga bumibili ng product? Okay. Thank you guys. Meron pa tayong isang dating estudyante na Parang pinalahis. Yan, sige. Ayan, so meron pa tayong isang former student na i-interviewin din natin. So, Charles, kumusta yung experience mo sa product fair so far? So, ang na-experience ko po sa product fair po, sir, so far is napakarami po, sir. Like, marami po ako natutunan na lessons, marami po akong mga experience, like kung paano ko po ma-handle yung emotions ko po, sir. Oh, why emotions is involved? Kasi po, sir, medyo nung umaga po, nagkakaroon na ng pressure po gawa po nung kailangan perfect lahat. Oh, yeah. Parang kailangan ko po i-handle, kailangan ko po maging relax as a leader. Pero yung how's the feeling na may mga students and even teachers na bumili ng products nyo? How was the feeling? Nung may mga teachers po, like sila na po mismo, sir, yung lumalapit sa amin po. Parang natouch po ako kasi, sir. Parang after how many months na preparation po sa Food Bazaar po na to, parang na-appreciate po pala nila yung mga innovation and yung product po na ginawa po. So, parang ano yung lesson na babaunin mo from this experience? Ang lesson na babaunin ko po dito, sir, sa entrep experience po na to is like kung paano po maging isang hardworking na student po, sir. Kasi po as a student po and as a child po ng parents ko po, parang medyo nai-spoil po ako. Ngayon po parang naramdaman ko na po yung pagod ng paghihirap ng pagtatrabaho po, sir. Yes, so thank you for the interview. Sige. Thank you, Charles. Okay. Tanong ko lang, kumusta yung overall experience ninyo ngayong product fair na to? How was your experience so far? Sobrang tiring in a sense na? In a sense? Ang hirap po pag-i-operate. Lalo na sa mga, like, may bawang leader niya demand. Oo. Mahirap na talaga kumilos pag ganun yung ka-member. Oh, so merong bang a little bit na tension na nangyari during the entire experience? Pero sa kabila ng tension na yon, ano naman yung feeling na merong mga bumibili kahit pa yung may mga students na bumibili ng product niyo? Sir, parang at the same time, magaan na masaya, pero at the same time parang mag-aano ka ng kasi po ang
So parang inspire kami, tapos at the same time po, masaya kasi may nagpo-consider po. So last question, ano yung lesson na bit-bit nyo from this experience? What's the lesson that you've got? Be more cooperative siguro sa tapos maging members mo. Lalo na po leader. Thank you guys! Ayan! Tanong ko lang, kumusta yung overall product fair experiences mo ngayong araw na to? Nakapagod po. Ang sakit po ng likod ko. Okay, hindi maiiwasan yan. Bakit? Pag hapon ka bang nakatayo? Opo. Hindi po nakaupo kahit isang minuto. Okay. Talagang busy-busy kayo ngayong araw na to. Pero yung overall, I mean yung... Masaya rin naman po. Tsaka po, na yung pressure na ano po, pag maraming orders na pumapasok po is na Pero one more question. Ano yung feeling na may mga students and even teachers kayo na bumibili ng products? So parang ano yung feeling? How's the feeling every time na may bumibili? Masarap po sa paramdam kasi po binibili po nila yung product namin. Tapos yung iba po, nagpapabalik-balik pa rin po kahit po nung paubos na po namin. That's nice. So, ibig sabihin, may mga nagkagusto dun sa product niyo. Yes po. So, food to, no? Yes. Okay. Last question. Any lesson na nabitbit mo? Ano yung parang unforgettable lesson na nabitbit mo ngayong product fair? Dapat po ready lagi. Kasi po, kasi pag natanga ka lang po, tapos tatambak yung orders, mahirapan po. Malabog yan. Okay. So, ayan. Thank you, Nash, for the time na sagutin mo yung mga question. And ladies and gentlemen, dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today. So, kung gusto nyo mapanood ang more sa mga videos ko, kindly check my social. So, mga ladies and mga gentlemen, dito na tayo matatapos. So, kita-kits on our next vlog. Adios, mga kapatid!